Mga kapuso, hindi raw maghahain ng tinatawag na diplomatic protest ang ating gobyerno laban sa China. Kahit na nagbanta umano sila ng giyera laban sa Pilipinas. Mismong si Pangulong Duterte ang nagkwento ng pagbibigay babala ng China sa kanya. Sakaling ituloy ng ating gobyerno ang paghahanap ng langis o yung tinatawag na oil exploration sa mga pinagagawang teritoryo. Nakatutok si Sam Sisante. Sa Chinese Consular Office sa Makati kanina, nagkilos protesta ang ilang estudyante laban sa di umano'y pagbabanta ng giyera ng China. Ito ay matapos ikwento ni Pangulong Duterte mismo ang naging takbo ng usapan daw nila ni Chinese President Xi Jinping tungkol sa pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea. I said, Mr. Xi Jinping, I would insist that that is ours and I will drill oil there. Sinabi ko talaga harap-harapan. That is ours and we intend to drill oil there. Wala nang palaboy-laboy. If it's yours, well, that is your view, but my view is that I can drill the oil if there is some inside the bowels of the earth because it is ours. Sagot sa akin, well, we are friends. We do not want to quarrel with you, according to China. We want to maintain the present warm relationship. But if you force the issue, we'll go to war. Ano pa bang sabihin ko? Yun na yun. Hindi nabanggit ni Duterte kung saan o kailan nangyari ang pagbabanta ng giyera kung magpipilit ang Pilipinas na mag-drill ng langis sa lugar. Pero sabi ni Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio, pwede itong isumbong ng Pilipinas dahil labag ito sa UN Charter at iba pang international na kasunduan na nilagdaan kapwa ng Pilipinas at China. Ganito rin ang pananaw ni dating DFA Secretary Albert Del Rosario na sinabi pang maaasahang susuportahan ng ibang bansa ang diplomatikong hakbang ng gobyerno. Sang-ayon din sina Senate Minority Leader Franklin Drilon at Senador Ping Lacson sa pagdulog sa United Nations. Friendship should be based on goodwill. Pero where can you find goodwill kung merong threat of going to war in case na yung claims i-pursue natin to explore based on what we believe is ours. Pero kahit mismong presidente na ng China ang nagbabala ng posibilidad ng giyera, si Foreign Affairs Secretary Alan Peter Cayetano, wala raw balak maghain ng diplomatic protest. My interpretation in the meeting is that there was no bullying or pushing around, or it wasn't a threat in the sense na Pilipinas, pag hindi mo to ginawa, eto, or China, pag hindi mo to ginawa. It was more that the threat of conflict will always be there if we do not dialogue. And if there's no dialogue and there's no mechanism, and you have armed ships in the area from all over the world, you're creating a dangerous situation. Tingin ni Senador Bam Aquino, panahon na rin para magsagawa ng pagdinig ang Senado upang malinaw ng Administrasyong Duterte ang sinasabi nilang independent foreign policy. Meron tayong hihindian kasi ayaw natin yung hirit sa atin na regarding human rights, pero yung iba tatanggapin natin kahit may threat ng gera. Parang hindi talaga siya consistent, and I think it's important that malaman ng taong bayan ano nga ba talaga yung foreign policy natin. Tingin naman ni Senador Richard Gordon, hindi banta ang sinabi ng China kundi prangkang pahayag lang sa gitna ng negosasyon. Gayunman, naniniwala si Gordon na hindi na dapat ito isinapubliko ng Pangulo. You should never announce what is happening when you're negotiating. Because you put people in a corner. He got himself into a corner. He painted China into a corner. We are being painted into a corner. And that's the beginning of the discord. Jam Sisante, Nakatutok, 24 Oras.